Good morning, everyone. My name is Micaela J. Fuentes de los Reyes, 19 years old. My life before I got to know the Lord is grabe jud, like kusog kayo kumusupak sa kong ginikanan, tapos hilig pud kayo kumamalikas. Then in my high school days is napabarkada jud ko sa mga classmates nako nga bad influence. To the point nga pati ako na influensyahan na nila. Like halos tanan friends nako adyoy mga bisyo. Tapos na ay times nga nakita na ako akong barkada nga nanigarilyo, then iyaha kong gialok nga mag-tripod. So ako nga na-curious og unsay lasa ni tripod ko, pero once ra to. Not until naabot jud ang time nga nakatuon ako mag-inom-inom nga wala kabalo akong parents. Naapod times nga nag-cut me og classes para lang makainom. Tapos naapod one time nga niuli kog balay nga hubog, pero wala kabalo akong parents, even my brother, kay nakatulog na sila ato. Dati, every time magsimba akong parents is wala lang, magsabay-sabay ra ko sa ilaha, kanang murag na routine na nako siya nga, every Sunday na ami simba, like kanang igo na lang ko maligo, mag-ilis, tapos ready to go na. Pero dili jud ka nang ingnon nga, excited ko or whatsoever. Yes, dati kabalo ko nga nga tinuod ang Ginoo, pero dili jud ka nang ingnon nga nakoy pagtuo sa iyaha. But after nako mag-RW, is grabe jud ang pagbago sa akong kinabuhi. Ug didto pud nako mas na feel ang paghigugma sa Ginoo sa kuha. Dili na pud kayo ko magsupak-supak sa akong parents unlike before. Ako na pud giundang ako ang pag-inom, and very thankful rapud ko sa Ginoo kay tanan nga needs namo is ma-provide ra jud. Even kanang naay times nga walang-wala na jud mi, pero mangita jud og way ang Ginoo para matabangan mi. Dako jud kaayo kog pasalamat nga naka-appeal ko aning Restoration Weekend. Now I am serving my talent with the Lord as one of the singers in the worship team together with my dad. I am encouraging all of you nga mag-appeal og Restoration Weekend, especially sa mga youth na pareha nako. Good morning, everyone. My name is Jose Alexis de los Reyes. I'm 21 years old. My life before I got to know the Lord was full of sins, temptations, struggles. Literally, adlaw-adlaw sala. Kanang lubong kay ko sa sala sa una. I tried stealing, always get in fights, and I also experienced bullying. And when I go to school, the bullying is always there, but I try to endure it. But one time, my patience ran out. I almost killed one of my classmates. But I thank God my friend stopped me on time before I could stab him. And now when I get to know the Lord, na my life has really changed a lot. Mas nagdeep ang bond and love na ko para sa Ginoo, dili like before. Nakailalang ko niya, but I don't have close relationship with Him. When I joined RW, I've learned that the love of our Heavenly Father is eternal. Even though we forget Him sometimes, He never forsake us. He always guide us and forgive us with our sins. I thank my dad and Pastor Wendell for encouraging me to join in RW. Now I've learned to honor and love my father through serving him and helping him in the household chores. And in the weekends, we gather together with the church members in Digos, especially the youth. And I also serve my time by helping the media and worship team, securing their equipment and instruments safe in going and out of the church. So to everyone na wala pa naka-join ng RW, I encourage you, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Don't waste the time. I promise you, this will really change your life. Once again, I'm Aya. I'm Alexis. To God be all the glory. Okay, good morning. Mayong buntag sa tanan. Excited na bang tanan? Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for your life that you have offered to us, Lord Jesus. We thank you for this wonderful day that you have allowed us to gather. Holy Spirit, speak to us. Anoint me, Holy Spirit. Naman ko yung mga gi-prepare, Lord, but ikaw ang matuman. Gamita lang akong baba nga mo share din ikaw po, Lord, ang mo speak sa matag usa and help us na ma-apply na mo sa mong kinabuhi for us na mabaguan mong kinabuhi nga maliwat jud minimo. In Jesus' name, Amen. So this morning, we will be having our series. Unsaon nato pag ila-ila sa Ginoo. No? Kisa excited mo ila-ila sa Ginoo. No? And of course, ako excited kay nauna mo ko tayong prepare, pero lahi man ang gilid ni Lord kini. Pailaila jud si Lord sa ato kay pila naman punta ka tuig nga naa kay Lord ang uban bag-o pa lang, pero mas maayo kung masabtan na nimo dayon say
style ni Lord para mapailailatan niya sa atoa. So today, now, our topic is knowing our God or knowing God. Pinaagi sa ato ang mga brokenness or suffering. No, pwede day gamiton ni Lord ang mga problema nga niabot sa to ang kinabuhi para mas the more pa nato siya mailhan. Agree ba mo, ana? Maunay permanente niya gamiton para mas mailhan nimo ang Ginoo. Amen. Kay kapila naman mo kadungog kung kinsa ang Ginoo, unya murag wa lagi ninyo gi-apply. Pero kung naay problema or naay brokenness nga giani mo, mas dali jud ka maliwat og batasan sa Ginoo. Amen. No? So si Jesus, no, niani siya dinhi sa luyuta for us to have eternal life. Tama? And dapat masabtan nato unsa man jud ay ang meaning sa kinabuhi nga walay katapusan or eternal life. Kay kadaghanan magud sa mga tao nasabtan ang eternal life no nga mabuhi sila nga walay katapusan. Yes, ang tao mabuhi jud nga walay katapusan. Pwede ka mabuhi nga walay katapusan sa langit o sa impyerno. So gi-create ni God ang tao nga mabuhi ug walay katapusan. Nakuha ninyo? So that's why ang imuang pasabot karon nga mabuhi ko nga walay katapusan, tama man, pero unsa jud ang pinaka meaning jud sa eternal? From the word nga eternal, pasabot, walay sinugdanan ug walay katapusan, eternal. Tama? And kung tanawon ninyo, ang tao, no, na may sinugdanan. Pero ang Ginoo, walay sinugdanan ug walay katapusan. Mao na karon, even ang angels na sila sinugdanan. Si God lang jud ang walay sinugdanan. At the same time, wala po'y katapusan. That's why sa may pasabot, no, gingon niya diri sa John 3:16, for God so loved the world, He gave, niya na siya diha, His one and only Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So gipadala ni God ang iyang anak nga si Jesus Christ para kung kinsa daw ang mutuo kaniya o kinsa ang nidawat kang Kristo, makadawat po daw ang kinabuhi nga walay katapusan. So unsa man jud ang eternal life jud dinhi sa Bible nga ginaingon. Hawa ninyo diri sa John 17 verse 3. Niya na siya diha. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, pasabot sa eternal life is knowing God. Mao di ay ni ang pasabot sa eternal life. Nga magkaroon ka og kanang intimate nga relationship sa Ginoo, and kana nga intimate nga relationship sa nimo sa Ginoo mag-lead sa imuha nga ang iyahang nature, iyang kinaiya nga walay katapusan, maopoy mo takod sa imuha. Para kung mamatay ka, ang imuhang kalag o spirito nga na-align or na-attach sa iya, maunay magsabay sa langit. So, dili ka padulong sa eternal hell kung nadawat nimo si Kristo. Kaya na naman ang kinabuhi niya diya sa imuha. Amin ba? And mao daw ni ang pinaka most important thing that God wants us to experience dinhi sa yuta while buhi pa ka. No? Kaning mailhan nimo ang Ginoo while buhi pa ka dinhi sa yuta. Mao nay pinaka ganahan ni Lord, pinaka-importante nga ma-experience daw nimo dinhi sa yuta while buhi pa ka kanang mailhan nimo ang Ginoo. Amen? Personal dapat na intimate ang inyong relationship ni Lord. Magbitaw na sa Bisaya sa Juan 17:3 niya na siya. Mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga ang mga tao mag-ila kanimo. Nga mao lamang ang tinuod nga Dios og maila usab nila ako nga si Jesucristo nga imong gipadala. So wala jud lain, there's only one way that I can have eternal life, that is by knowing Christ, and personally at the same time, you know the Father personally.
Di pud ka kaila personally sa aman kung dili jud nimo ila-ilahon si Jesucristo. Amen. So to know God intimately is the greatest privilege that we gonna have, to have fellowship with Him day by day. And God can bring us into a knowledge of Him through trials and suffering. Mao na ang title sa atong topic today is Knowing God Through Brokenness. Mailhan nimo kung kinsa jud si God pinaagi sa brokenness nga ma-experience nimo while naa ka sa yuta. Amen? Dili na nimo mailhan kayo ang Ginoo kung komportable kay kag kinabuhi dinhi sa yuta. Tinod, mao na masabtan ninyo pagdawat ninyo kay Jesucristo nganong daghan lagi kag problema na agian. Naka-question mo ana? Ngano pagduol lagi na ako pastor, murag nanaghan lagi akong problema. Ngano man, mas mailhan man nimo ang Ginoo kung daghan kag problema. Di ba? Apres ako testimony na ako. Katong nabisi kog ni negosyo og napulo, kailangan ko sa Ginoo nga naa ang Ginoo. Pero wala ko'y personal nga relasyon sa Ginoo. Di yun ko kaila sa iyahag tarong. Pero katong time nga gipang sarado sa Ginoo ang akong negosyo, hinay-hinay, mas naila na nako ang Ginoo. Nga ang Ginoo di ay is tinuod jud siya nga Ginoo nga motubag sa imong pagampo. Nga ang Ginoo jud ay is puno sa gugma. Ang Ginoo is puno sa kalinaw. Ang Ginoo is muhil. Ang Ginoo is compassionate nga Ginoo, merciful nga Ginoo. Daghan kay kog naibaw-an sa Ginoo or naila-ila na ako personally ang Ginoo katong time nga ni-go through kog daghang problema. Pagkasarado atong ako ang business sa kwan kanang mag-supply kog baka, naghinuktok ko sa kwarto. Pero katong busy ko, wala jud kay panahon maghinuktok sa kwarto ug makaampo sa Ginoo. Kanang makaingon jud ko Ginoo, tabangi ko biyon sa man akong himuon, magsige na ka. Pero katong na busy kay ko, wa jud ko kaila sa Ginoo. Katong wala na kay kwarta, makaingon jud ka Ginoo, tabang. Pero kung daghan kag kwarta, di ka kahisgot sa Ginoo. Kita niyo? So mas the more di ay nga maging real si God sa imuha kung na kay ginago through. Mao na ang inay mong tabad, congratulations. Daghan kay kagiagian ron. Amen. Kay kung naa ko'y kwarta ato, daghan kay kong kwarta ato, di man jud ko moduol simbahan. Aba? Moana raman ko sa may kinanglan simbahan ma. Moana ako sa kumama. Kinanglan man to nilag electric pan. Palitig electric pan. Busy magnegosyo. Murag ikaw pa nahimong Ginoo. Kay unsay kulang simbahan, murag ikaw pwede provide ba? Unsay may kulang pa diya, kulang dag tiles ang altar. Pa-tilesan po na ako. Kay busy lagi negosyo. Pero katong wa na negosyo, giundang sa Ginoo ang negosyo, suffer kog brokenness. Kana ganing abrihan nimo imong wallet, wa na joy nabilin. Pakaingon jud ka Lord, tabang jud Lord kanang mahutdan nakagasolina sa imong sakyanan. Pakaingon jud ka Lord, paabta jud ko Lord sa balay. Makaingon, maka-Lord jud ka ba no? Pero katong dagang kagkwarta ala maski asa. So iagi jud di ay ka ni Lord og brokenness para mas the more ka ma-in love sa iya and the more nimo siya masabtan. Amen? Daghan kay kag pagsulay agian. Amen ba? No, para sa kuha katong time nga duol na ko sa Ginoo. Ang gusto ni Lord ila-ilahon pa na ako siya tarong. Kasimba naman pug ko ato. Tapos ikalit lang nangihi kog na idugo. Ako bala, sa naman pud ni? Ako ba? Una kwarta, karon health na pud. Ato ko na hospital dong, anang doktor na pod, masig na kay cancer dong. Ano, kuya wala ba ning doktor na cancer? Murag dali ra mo storya cancer no? Minaw kag cancer murag katapusan na sa akong kinabuhi ulom sa ni Lord. Dito ni one-on-one na pod ko ni Lord. Lord, ayuha ra jud ko Lord magserbi na jud ko sa inyo mga lagad. Pero tong una di jud ka kaserbi jud. Ato nga no, na jud siya purpose mao jud nga mao tay mga way ni Lord
Nga na ako'y plano sa imong kinabuhi. Gipaagi ra to niyag sakit. Kaingon jud ko sa Ginoo, Lord, lagi Lord, di na ko mabalik sa kuang Lord, mga kabuang. Magseryoso na jud ko, Lord. Tanggara laing tawo ning cancer, Lord. Oh, nako. Pag human ako kingon nato, grabe, itanggal jud sa Ginoo kay nigawas dayon ang result sa biopsy. Amor, ana lang doktor, oh. Mura lang papit. Negative man day dong. Ana siya. Ya ako muna na ako gana sa abang sa kwarto. Ako ra jud isa, kami ra jud duha sa Ginoo. So, kana ang way jud ni Lord para mas the more ka maminaw sa iya at the same time. Mas the more nimo siya mailhan nga mo heal di ay si Lord. Maminaw jud di ay si Lord. Amen? No? So many of us nagsuffer ta. Kadaghanan sa inyo maybe nakakadini. I don't know sa imong gisuffer. No? Gusto ra magpailaila si Lord sa imo. Amen? Mao na ayaw kabalaka na imong gisuffer. Kay gidawat naman nimo siya, ang eternal life is to know Him. Amen? Gusto jud kaniya maliwat niya. Oh. Mga baluma mo, even sa unang panahon pa katong sa Santiago, nang basahon nato ang Santiago. Kabalo ba mo nga nag-remind na daan ng Bible nga even sa sweldo ninyo, pwede ko mustorya sa inyo ha. Anang Bible? Basahon nato. Santiago 5 versikulo 4. Pamatian ninyo ang mga reklamo sa mga tao nga inyong gipatrabaho sa inyong kaumahan apan wala ninyo suhuli. Oh. Angay ninyong masayran nga ang mga paghilak sa inyong mga mag-aani na dunggan sa Dios nga makagagahom. O so pasabot nga gialaw di ay na ni Lord nga wa sila swelduhi para unsa man. Para mo yango sila sa Ginoo. Kinsa man diri ka na ganing ga-expect ka nga mo sweldo na kakaron nya pag-check nimo sa imong ATM ka wa pa man jud ni sulod. Testing mo ana, naka-testing ko ana nya wa na koy pamasahe. Trabaho pug ko tong nag-Jollibee. Baktas ay. Ako Lord, tabang kana makaampo jud ka ba kung wala jud kay kanang walang-wala jud kay ka. So si Lord jud mangita na jud sa ugway even sa sweldo. Oh. Kita ninyo? Mga nga katong mga uban po na nangayo og 13 month. Nyawa na hatagan og 13 month. Nya, gaampo. Tanan na lang nimo ampuan ba Ginoo. Hikapa ang kasing-kasing ning among amo Lord. Mana ka? Kay wala na jud may pangkaon karon na chibina. Ganana po kana, no? So basta pagtubag sa Ginoo. Inyong 13 month, makaingon jud ka. Salamat jud kayo, Lord. Mutubag jud kay ka, Lord. Mana. Ambot lang ang uban. Kay pagdawat sa 13 month, wa na kauna-una sa Ginoo. Ngita na pod si Lord og way para mailhan pa nimo siya. Di jud ka kabalo di ang pasalamat ha. Ani lahi na sad. No? No? So dear brothers, niya na siya diha in verse 5 verse 7, James 5 verse 7, dear brothers and sisters, niya na siya diya. Be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. So kung moabot man daw ang mga pagsulay sa inyong kinabuhi, mapakwartan man na, mapahealth man na, relationship sa pamilya, trabaho nimo, nakakagiagian nga brokenness or suffering, ingon sa Bible, be patient. Antos kay nanay plano si Lord sa imuha. Amen? Naba mo diha? Be patient. Gialaw na ni Lord kay naa siya gusto i-accomplish sa imuhang life. Mao ni siyang maka-help sa imuha to know Him and to have that eternal life. Amen? So, maura po ni ang giingon sa Bible. Niya na siya diri sa James 5 verse 9, kung mag-suffer ka, ayaw daw pagreklamo. Mauday di ganahan ni Lord. Kung naa daw kay gina-go through, ayaw daw sigig bagulbol. Naba mo diha? Hinay mong tapadili na ikaw. Walay bugas, magsige nagreklamo. Kaumangkot, kusog ka mo kaon. Ano ana? Kana mautan mo bugas, giyaw-yaw dayon. Kusog kay mo mangaon. Mana, Hig bagulbul.
Oh. James 5 verse 9, yan yun diya, don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. Grabe, silutan day ka sa Ginoo, kung ikaw, gipagutro na kaniya sa piring niya, sige pa kagreklamo. Amen? So, klaro, nada tayo nakikitudlo sa to, si Lord, nga ayaw lang reklamo na, kananay purpose ang imuhang gigutro karon. Bisayaw na to, mga igsoon, ayaw ka mo pag binasulay. Or sa other, ayaw mo, sige, reklamo. Aron dili ka mo silutan sa Diyos. Silutan yun si guys, di ay sa Ginoong mga reklamador. Ano mo diha? So, tanawon ninyo sa James 5 verse 10, for examples of patience in suffering, their brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. Tanawon ninyo, walay not a single prophet na wala ka experience og brokenness or suffering. Tanan nga propeta gikan sa New Testament, sa Old Testament, padulong sa New Testament, niagi og brokenness, niagi og pagsulay, niagi og suffering. Mo na nga, magantos mo, na siya, ayaw mo sigbagulbol, ayaw mo binasulay, kay, maski kaniya ako mga propeta, gipaagi na ako ni sila tanan, o brokenness. Amen? Dili tayo exempted. Amen ba? For example, si Paul. Tanawon daw nato si Paul. Kiniganahan ko si Paul ba? Naapa ba'y mas labaw sa giagian ani ni Paul? Basahon daw nato ni diri sa 2 Corinthians 11:23 to 28. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served Him far more. Grabe ba si Paul nga nag-serve jud siya kay Lord. I have worked harder. Unsa giagian niya? Been put in prison, di priso. More often, kapila siya na priso. Been whipped times without number. Grabe no? Grabing latos siya. And faced death again and again. 5 different times, the Jewish leaders gave me 39 lashes. So, pila ni? 5 times 39, 195 ka kwan. 195 ka latigo. Grabe. Bunal pa lang gani sa imong papa, mura na kag makulaps. Unsa na lang ka, 139? No. Lahi ba yan mo bunal lang mga kwan? Mga udyo. Langkat imong panit, tama? Oo. Nya, 195 daw siya. Ako lang i-compute. 39 times 5, 195. Tapos 3 times, I was beaten with rods. Rod, asa ka ana, pasabot ani, gahi yun ni. Kawayan pa lang gani, mura na kag makulaps. Saan na lang ka, rod, ibunal si mo. I was stoned. Kabaluma mo, gibiyaan na ba si Paul? Abi nilang patay na siya. Gistong to death ba si Paul? Isa lang gani, ako nakatila kog tirador diri ka isa, makakita agad kog star. Natiraduran ko diri ka nang namin dula-dula sa bata, nag-star. Pero kini, grabe jud, non-stop nga mga kwan. Labing giagyan ni Paul, no? 3 times I was shipwrecked. Mubiyahe lang gani kag padulog samal kulbaan na ka, unsa na ka nabungkag ang imuhang baruto? Nya katulo daw na shipwreck si Paul. Imagine na nimo, ang giagyan ni Paul. Then, yan na siya, once I spent the whole night and a day, adrift at sea. Sa ito ba, 24 hours siya naglutaw-lutaw sa dagat. Imagine na nimo, kung naggunit lang ka, galon diha, naglutaw-lutaw ka, tanaw nimo, kitkito na siguro mong tiil sa pating. Mo nagipang-agyan ni Paul. Grabing brokenness ni Paul. Tapos siya, I face danger from rivers and from robbers. Grabe no. Kita ninyo, mga huldapir, mga kawatan, naman na gipang atubang niya. I have faced danger from my own people. Grabe no, pati ang mga kauban niya. No? Nahimong threat or kanang pasakit sa iya ha. The Jews as well as from the Gentiles, I have faced dangers in the cities. Mas kaasa mo ato, sa syudad, sa desierto, and sa dagat. Grabe ang danger nga na agian ni Paul.
And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Mga persecution. I have worked hard and long enduring many sleepless nights. Grabe ang gipang-agyan niya. Why tulog-tulog? Sa bagay, ang uban diri, kusog man nga dili matulog tong una. So nakaagi mo ani. Kaya, no? Kana gani makasuyop, nya wanay tulganay. Kana, nakaagi mo ani, ang uban. Ang uban pod, kung dagan na kay kag-utang, congratulations, nakaagian pod ka ni, kanang sleepless night pod ka. So na ako check isa. Sleepless night. I have been hungry and thirsty. Kaagi po tani. Gutom. Uhaw. And I have one without food. Nakatesting kadaghanan po dani. Kaagi sa to. Kanawa na yung kaunon ba? I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Pwede niya napasubo ni si Paul ba? Way sanina dala. Niya, tingtog na. Muraga ni kang niadtog Buda nga nag-sleeveless ra ka. Gusto niya akong natuan, anak, grabing kurog siguro niya ba? Nakatesting ko, anak. Gi-invite ko dito sa may dito sa Eden, sa unahan. Invite ako dito, ako kasabot kung pati kurtina lagi akong ibalot sa kong lawas. Then, beside all this, I have daily burden of my concern for all the churches. Grabe, no? Daghan ba yung mga churches nga gi-establish ni Paul, Corinth? Yung mga taga-Corinth, baya badlongon pod. Ano yung burden? Aside aning way kaon, way sanina, way tulog. Mao ni ang gipang-agyan ni Paul. So, si God na plano sa life ni Paul. And in order nga si Paul, mailhan pa niya ang Ginoo, iagi jud kaniya og brokenness. That's why masabtan dapat nimo karon nga gamitonon ka sa Ginoo and gusto pa niya, mailhan nimo siya, mo nagipaagi kaniya og mga problema. Naba mo diha, mga problemado? O ako rin ay problema? Kaya di man mo maningog. No? So karon ma-appreciate ni mo ni, kung na kay ginagutro, Lord, unsa man ang imong kinaiya nga gusto nimo nako mailhan na pod pinagi ani nga problema. Dili ka magsireklamo sana pod ni. Sa iloy na kayong yawa, kay pasanginlan ng yawa, yawa ani oy, maghigag yawa. Nga ang gusto ka niyang Ginoo, mailan nimo siya, magsige na nung pangyawa. Imbis nga mo, Ginoo, tabangin ko, yawa, oy, magsige ka na pangyawa, pagsige pa pistiha, ani, oy, sao dyan mo pag-ila sa Ginoo, no? Okay? Magsige ka po ka pangyawa. Na ang Ginoo, ila-ilaha mo, kung pwede na mo storyang yawa sa imo ba, ang Ginoo ang ila-ilaha, dili ako. So si Paul, grabe ang gisuffer ni Paul para lang maalaw niya nga mailhan pa niya og tarong ang Ginoo. So when God wants to lead you to a certain ministry, God leads you to a certain level of discomfort. Kami grabe kaayo among gipang-agian sa akong misis. Pagdawat na mo sa 2009 sa Ginoo, tig-fasting na. Fasting ha, kanang walay kaunay. Imbes nga mga na lang may pa may palit og kape, nakagimi ana. Grabe jud ni Lord, no ka nang makahilak jud ka baka nang wa na jud kay laing tingog paminawon ang Ginoo ra jud nga tingog. Unsa may masulti nimo ani Lord, kana wa naman kay kaonon. No? Mas the more jud ka intimate kay Lord, mas the more nimo siya mailhan. Amen? That's why make it your passion na, Lord, at any cost, I want to know you. Gibuhi ko nimo din sa kalibutan that I might know you before I leave this earth. Amen? Gibuhi man ko nimo, Lord, dili pa ni aksidente, kay ngano man, gusto pa nimo nga mailhan yun ti tarong. Amen? So you will know God through our sufferings. Ikadua, sa itong una, si Paul. Kita na ninyo gipang-agian ni Paul, dili exempted now. Ikadua, si Job. Nauna man ni si Job og kuan, pero nauna ra na ako gihimo. Kabalo ba mo, nga ang first book nga gihimo sa Ginoo is ang Book of Job, dili ang Book of Genesis. Kay ang Book of Genesis, 500 years after nasulat ang Book of Job. Nakuha ninyo?
So kung gusto ni Lord nga ipailaila ang iyang gipang-create tanan-tanan heavens and earth, ang creation ni Lord, giuna unta og sulat ang Genesis. Pero ngano man nga giuna ni God og sulat ang Book of Job, ngano man para ipahibalo sa inyo nga naa ko'y pinalangga nga tao nga si Job nga gipaagi nako og suffering. Para ma-remind ta ba nga para mailhan imong tama ng Ginoo na jud kay agian. Amen. Pwede ra gud unta niya himuon dayon ng sulaton dayon ng book of Genesis pinagi kay Moses. Pero ngano man jud nauna si Job, ngano man naa akong faithful nga anak nga akong gitistingan, gipaagig problema para mailhan ko niyag tarong. Amen. So kinsa man ni si Job? Si Job upright ni siya nga tao, no? And walay pinakagrabe ang giagian din sa kalibutan kung dili si Job ra jud. Walay pinakabugat nga giagian nga gisuffer more than him. Walay godly man nga nakaagi o giagian ni Job. No, siya ra jud ang pinakabugat o giagian nga testing nga gikan sa Ginoo. Tanawon nato sa Santiago 5 verse 11, dili ba nga giisip man nato nga bulahan ang mga tawo nga nagantos o bulahan daw ka kay nagantos ka. Tanawa daw imong tapad kung gaantos siya sa imuha. Kung ang imong bana gaantos sa imuha, kung ang imong asawa gaantos sa imuha, bulahan daw na kay gaantos siya sa imuha. Amen. Oh. Tanawa daw pangutan na imong tapad kung may pamasahe pa uli, bulahan na. May gingon. Bulahan daw katong mga nag-antos. Nadunggan ninyo ang mahitungod sa mga pag-antos ni Job. Og nasayran usab ninyo kung giunsa siya pagtabang sa Dios. Na kay giantos karon, pero napoy tabang ang Ginoo sa imuha. Di jud ka pasagdan ana. Amen. Gusto ra niya ma-inlove ka niya. Di ka ma-inlove anang kwarta. Amen. Then, og nasayran usab ninyo kung giunsa siya pagtabang sa Dios sa kaulahian. Kay ang Ginoo maayo og maloloy-on. So kung tanawon ninyo, grabe jud ka matinud-anon si Job. Dili jud na siya magpakasasala, wala jud account dia nga si Job is wagan, si Job is garol, si Job is ngani wala jud kay makuan dia nga account. Upright si Job, the same time mo resist jud siya og evil. Tama? And hadlukan jud niya ang Ginoo, respeto jud siya sa Ginoo. And perfect and upright man si Job. God-fearing. Pero naay isa nga kulang kay Job. Unsa may kulang sa iya? Wa kaagig brokenness. Mao na nga kailangan siya ipaagi sa Ginoo og problema, suffering ngano man para mas bailhan pa niyag tarong ang Ginoo. Dili pa sabot nga nagasimba mo dinhi, wala nay problema mo abot. Congratulations na jud na problema maabot sa inyo ha. Ngano man kay mo may pamaagi ni Lord para mailhan nato siya. Kay kung dili ka mabroken, dili jud ka kaila og tarong sa Ginoo. Amen. Job, kumpleto. Maayo ang iyang pamilya. Na siya kabahandi, daghan kay siya animals. Walay problema sa iya, wala siya gahimo og dautan. Oh, pero ngano man jud unsa pa may kulang day aning Job? Pagsulay, brokenness. Amen. So unsay gihimo sa Ginoo sa iya? Nanangid ang yawa, tanawa, ang yawa manangid sa Ginoo. Oh. It is tingi, pero ayaw siya patya niya ang Ginoo. See? Ang yawa dili na makapatay sa imuha, mananghid pa na sa Ginoo. Nako ninyo kay ang Ginoo na may covering sa imuha karon nga nidawat sa iyaha. Mao na advantage sa imuha kung gidawat na nimo ang Ginoo, nagsalig ka sa Ginoo ngano man pananghiran pa ka sa yawa.
Mo na nga ayaw paghimo na og yawanon nganuman kay ang Ginoo nay tagiya sa imuha dili na sayawa. Naba mo diha? Then iyang giyon diha sa nahitabo nagkasakit si Job. Gikuha ang iyang mga kabtangan. Tama? And tanan niya nga mga property nawala, apil yang mga anak patay. Tama? Sawaray bilin. Para asa to nga experience? Grabe jud Lord, no? Gikuha pa jud nimo yang anak. Gikuha pa jud nimo tanan niyang kabtangan. O nya naa pa jud boil, no? Gibilin pa jud ang asawa, ngano man? Gamiton nun jud ning asawa no para maliwat ta sa Ginoo. Sige yaw mo na ganay ka na. Lord, akong gipasaylo, Father, kini nga ako ang asawa. Unigawas ang batasan sa Ginoo sa iya nga mapasayloon. Sa pinagi sa yaw sa asawa. Oh. Kuha ninyo. Gasakit na gani, napay asawa si yaw. Di masamot ka maliwat sa batasan sa Ginoo nga imbis tong una nga iwanon kay ka managpa ra kag kalit. Karon Lord, pasaylo atawon ning akong asawa kay wa siya kabalo sa iyang ginahimo. Murag Romano ang imuhang asawa. Kita ninyo? So, makita nato no nga kung na daw kay gina problema, tan-awa ang resulta sa imong problema. Look at the outcome. Mamayang gingon diri. James 5:11. We count those who are blessed, who endured. You have heard the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealing. Ayaw focus anang imong problema. Focus ka dito sa gusto ipahimo ni Lord sa imuha, pinagi anay imong problema. Naba mo diha? Think out the outcome. So, sa gimo ni God kay Job, gibalik ni God ang nawala kay Job. Amen? And mas nailhan pa ni Job si God. So, tanan nga naitabo sa kuha, mao day plano ni Lord. Nganong gisarado niya akong mga negosyo, para ang kalipay di ay nako is ang Ginoo, dili kwarta. Kay gingon man sa Bible, rejoice in the Lord always. Dili day ko mag-rejoice lang sa kwarta. Kay tong una nga, negosyante ko, dagan halin, lipay kaayo. Pero kung way halin, namugot, init ulo. Sige, more lang dyan imong kalipay. Na nga kay kwarta, malipayon. Tanawa daw imong tapad kung malipayon ra na kung na'y kwarta. Nya sa puton kung way kwarta. No? Muna nga tanggalo na ni Lord ang imong kalipay nga kwarta, para mag-rejoice ka kay Lord always na kay kwarta o wala. Mapasaran gani na nimo. Mo na, say, mabot ang time now, say, manimba ko, ako'y kwarta. Ngano, pero dili na ka malipay nga, dili na ka mangguol, nga wa kay kwarta. Malipayon ka kay nang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Tama mo diha? Kasi moabot ang imong dako nga kwarta, moabot ang imong milyones diha, unsay imong murag wala na lang sa imuha. Humble na kay ka. Pero katong bago pa lang ka nga, makagunit lang kag dako-dako. Hanginon na kay ka. Unsa ba ni, no? Mag-create na og pride sa imuha ang imuhang bahandi, ang imong possession. So the Lord i-allow na niya nga mawala tanan para mo humble down ka, nga patay na jud kay ka. You are humble and maliwat na jud kag batasan sa Ginoo. Nahihinay maliwat na kag batasan sa Ginoo. Amen? Makabalo na kag makontento. Napa mo diha? Mo na nga kami grabe jud kayo, powerful jud kayo ang Ginoo, no? Ano ayaw mo kahadlok nga mga naay problema or suffering nga mabot sa inyo ha. Sa imuhang kuan, mauban yung promise ni Lord sa Luke 21 verse 18, yet not a hair of your head will perish. Kung si Lord ang ni-allow ana nga problema o testing sa imong kinabuhi, wala yu daw mahilabtan maski nang imong buhok bantayan sa Ginoo. Asa ka ana?
Nya kita murag wala na lang gani mga lagas ang ato ang buhok. Yang Ginoo kabalo siya pilay na tagak karong gabi una. Oh. Unya mabalaka ka, dili dapat mabalaka. Amen. Ikatulong nga nag-suffer. Kani jud si Jesucristo, grabe jud kayo, di ba? Kakita ninyo kaganya pag-share niya ni Pastor Hanchin sa 1 Corinthians 11:24, this is my body na broken. Oh. Kanya forerunner man nato si Jesucristo, si Jesus Christ na broken para sa atoa. Nag-suffer si Jesus Christ para sa atoa. Kinsa man ta nga di mo agi brokenness karon. Oh. Mao na nga natural ra di ay nga natay agian problema. Kay si Jesucristo na modelo naman nato. Nga na broken ang iyang lawas, na broken ang iyang will para sa atoa, ma-broken po to sa tong will. Among will tong una magsigirag pangitag kwarta. Oh. Ang will na mo sa kong asawa mo, ato mig Amerika, kay pares man may therapist sa kong asawa. Magpadato, maunang will na mo. Wa may problema madato. Pero ang will man di ay ni Lord is mahimuming pastor ninyo. Ang will man di ay ni Lord is mahimuming blessing sa uban. And mahimo man po ming blessing dito, basi nagbulag mi sa kong asawa. Ngano man, maglagyo man migbalay dito sa Amerika, kay lahi-lahi man may assignment. Wala gi-allow ni Lord, padulong mi dito. Yung sige mo, sa Ginoo, gipasupper na noon mi diri, kanang wala kay kwarta ba? Grabe jud ni Lord, asa naman tani. Kay di ay paagi to sa Ginoo, para mo humble down mi, mag-trust mi saya, and mas the more mi karon nga at peace sa Ginoo, kabalo mi makontento. Amen? Nabi mo diha? He was broken. 1 Peter chapter 4 verse 1, so then since Christ suffered physical pain, you must also arm yourself with the same attitude. Naadyo tayo mga i-suffer. So karon pag ready jud ka. Amen? Kaya naadyo kay agianan. Wala exemption. Nabi mo diha? Wa may salaan na. Yung si basulon yung simbahan. Grabe, sulod na akong simbahan na naghan ko problema. Wala may sala. Plano na sa Ginoo sa imo para mailan mo siya. Amen ba? Kay lahi man gud sa ato si Jesus Christ nag-suffer. Karon yung nara di na pastor. Kung dawaton nimo si Jesucristo, naadyo di ay mga suffering na to agian. Alangan si Jesucristo nag-suffer. Lahi man gud ang pagtudlo sa uban. Nga kung naa ka sa Ginoo, walay problema na. Di na tinuod. In this world, you will face many trials and tribulation. Yan ang Bible. Amen? So kung nailan mo ang Ginoo, dapat masabtan nimo kuna, nag-suffer ang Ginoo, napod ko'y suffering agian. Pero mas the best kayo, kung na ka sa Ginoo, kay di ka niya pasagdan. Naadyo siya gusto ipagawas sa imuha, which is ang iyang kinaiya. Amen ba? So, anang uban manggod itudloan og marasana. Magtudlo og prosperity gospel ba? Anyang mga tao nga ang Ginoo, anak mo sa hari, tinuod anak man ta sa hari. Nakakita ba mo og naglisod nga hari? Ano? Dili pud mo maglisod. Ano? Karon kulbaan lang kay kapag gawa simbahan, wala kay pamasahe. Yun tinuod ang giwali ani ba? Kunya ikaw pod, no? Di mo maglisod. Oh. Anak mo sa king, tinuod lagi anak ta sa king. Pero wala gistorya sa pastor nga si Jesucristo nag-suffer. So karon ma-discourage karon ang nangapil sa simbahan kay puro raman padato ang istorya sa pastor. Oh. O nya, nakakita ba mo og hari nga namaktas? Wala. Kamutanan na po mo sakyanan. Amen! Ana po ng mga ta. Perte. Oh. Wala gi-share ang suffering ni Christ. So niya karon gi-go through kag suffering sa inyong balay. Wa kasabot ang mga membro. Wala na nang balik na nga backslide na ngano man. Wa na sabtan nga na dete i-go through pud nga suffering. Para kung moabot man ang palalangin, dili ka gastador gyapon sa kwarta nga moabot sa ibo, ha? Amen.
Problema, dagan kay kag kwarta, magsige ra gapo kag palit sa koy ukay, magsige ra kay kaldero, sige kag mind dia sa online. Oh, Shopee, Lazada. Ang fruit sa Holy Spirit is love, peace, joy, self-control. Wala joy control ni akong anak ko. Dili man ako ni batasan. Unyang eternal life is kinaiya man sa Ginoo. Bebe. Pugan sa nato ning transaction ani kay maayo din siya magkuan ba transaction. Wala nalagi ko'y pangbayad sa akong gimain. Mana na ka. Dito na, sugod na ka og tipid. Tapos pag walang-wala na jud ka, maayo na kay kamo manage sa finances nga gihatag sa imo na nang self-control. Magtingala ka di na ka pataka gastos. Amen. Maski pwede ragon mo inom og tubig, magsige inom og coke. Paabot sa Ginoo adyo kay kwarta para di ka kapalit og coke. Unya, napo kay kauban nga di po maproseso gyapon, sige po palit og coke, maapil po ka pag-abot sa panahon og proseso. Amen. Di po mo mangundang, manakit na yung mga tuhod. Mangundang na ta. Kay sakit na jud, makaya. O, di? Why disiplina? Why self-control? Naba mo diha? Kaway-kaway diha, be, mga nagsakit ng tuhod pod. Muna nga, ang tinuod nga Christianity, gina-reject sa kadaghanan. Ang tinuod, kaning ani ba? Istorya ni mong tinuod. Nga si Kristo ni Supper, nadyo kay agian pod nga sa piring. Dili ka na i-sugarcoat ni mo ba nga madato tatanan. Wala mo yagi ang problema kung naas mo sa Ginoo. Dili na mao. Amen? Nagugiagian si Kristo, napod kay same suffering. Arm yourself with same suffering. Asa ka? Para di ka makuratan ba? Oh. Maupo na motivation sa uban. Gwapo ang sakyanan sa pastor. Oh. Dagko po kala sa pastor. Gwapong balay ni pastor, amay ngunana po ko. Waka kabalog, agian po na ng pastor, wapo ikaw ang kaon tong una, tig sa kabulan. Niya, gibless siya sa Ginoo, ang imong gitanaw, katulang iyang mga material nga butang, wala tong suffering, tumbling jud ka jud. Oh. Napa mo diya? So natay magian mao ni ang gospel. Naay magian nga sa piring para mahimo ka na partaker sa iyang nature. Amen. Bitaw no tinuod. Giunsa nimo pagkabalong nga taas ang imong pasensya nga liwat ka sa Ginoo, di ba? But the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, patience. Patience. Giunsa nimo pag-manifest sa batasan sa Ginoo nga pasensyoso kung dili pod ka maka-experience og mga badlungon nga anak. Badlungon nga bana. Badlungon nga disciple. Patubuon jud na sa Ginoo. Magtingala ka, grabe na kay ka, murag patay na kay ka maski sa kabadlungon jud ng mga people nga nakapalibot sa imo. Giuna ko ana sa kong asawa. Mao na makapasensya ko sa inyo ha. Ngano man, gigamit sa Ginoo akong asawa. Sunod karon gihapon kamo. Kadaghanan gihapon, pasensya gihapon, Lord. Kung mao man ni ang pamaagi nimo nga motubo pa imong pasensya sa kuwa, so be it, Lord. Amen. You never give up. The most godly are the ones who have suffered the most. Amen. Bitaw no? Kay sila Paul, Job, momon Joy daghan kay gipangagian. Man akong daghan kay gipangagian karon, congrats. Amen. Verse 2 Corinthians 4:16, that's why we never give up. Ayaw daw give up. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. Bitaw no, say ka naman kayong mga, kapoy na jud kay kapag kapoy na ko sa imo pero ang batasan nimo garinyo ka, kataas na pud imong pasensya karong adlaw. Pero gikapoy na imong lawas og sige kuan siya.
Ang atong lawas ka paniguang na, pero ang imuhang kinaiya, ang Spirit ni Lord, nga naa diya sa imuha, ang life niya, ga-renew every day sa imuhang life. Tingala ka, taas na lagi akong pasensya. Hala, kontento na lagi ko. Oh. Tunguna, wala kay kakontentuhan. Pero kung ma-hospital ka, kontento man lagi ka mo higda. Nya, batasan man sa Ginoo ang kontento. Oh. Di man ka makontento sige pangwarta. Diri tabi, magkuan sa ka, bakasyon sa ka sa ospital, mao ning gihimo sa kuha, adlaw-adlaw, sige, balas dos kadlawon, sige ra ko motor-motor, sige migbiyahe sa Jinsan, hatod baka, hatod kanding, maski unsa ra mong ipanghatod. Kada adlaw-adlaw jud na, pahulay sa kanak be, pahulay, tuwara, puyo ka sa ospital, wa pa jud kay bisita. Makontento man lagi di ay ka. Oh. Mao na nga, once nga na nakikigo through, magtingala ka, kung na kay sakit, magtingala ka, matuto na ka makontento. Oh. Kuha ninyo? Kabalo ba mo nga si Jesucristo nagkasakit pod? Ginatago-tago ra na sa uban nga mga pastor ba? Basahon na to. Even sa uban translation, wala gibutang nga naisakit si Jesucristo. Pero tinuod, nagkasakit po si Jesus Christ. O, mo na ikaw, makagipog ka po do bati-bation sa imong lawas. Tama? Basahon daw na to, Isaiah 53 verse 4. Yet, si Jesucristo ni, He was the one who carried our sickness. So, naisakit, nagibit-bit si Jesucristo, nagkasakit po siya. Amen? And endured the torment of our suffering. Agi po siya suffering. We view him as one who was being punished for something he himself had done. And as one who was struck down by God and brought low. Matthew 8:17. Yan na siya, in doing this, Jesus fulfilled the prophecy of Isaiah. He put upon himself our weakness and He carried away our disease. Ato pa, tapoy sakit Jesus Christ. Amen? O, nakita, makagibog ka anak pod. Naba mo diya? Sa sunod, si Timothy. Kini si Timothy, pinaka-power pod ni nga disciple. Unsa na itabo kay Timothy? 1 Timothy 5:23. Niya na si Paul saya, ayaw lang sige ginom tubig. Inom gamay nga bino. Niya na siya. You ought to drink a little wine. Niya na siya. For the sake of your stomach. Para sa imuhang kwan. Sa imuhang sakit sa imong tiyan. Niya na si Paul saya. Because, niya na siya, permanente ka gasakit. Asa ka? Disciple siya sa Ginoo, pero permanente ka sakit. Pero wala ni nangamatay sa ilang sakit. Wa sila gipabayaan sa Ginoo. Si Paul, makita ni si Paul, gipadad-an og sakit ni Satanas si Paul. Diba? Ni ana siya diba sa Bible? Para mabawasan ang pagkahanginon nako. Gipadadahan og sakit si Paul, a messenger of Satan, para i-torment ko. Tapos sa giingon ni Paul kang sa Ginoo, I pleaded 3 times to the Lord na He will take away this sickness. Pero unsay gitubag sa Ginoo? My grace is sufficient asa sa imuhang weakness. Kana ganing broken na kay ka, kanang humble na kay ka, mas makita nimong tabang sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? Same gyapon ni kay Timothy. Permanente na ibation nga naman para mailhan niya more si Lord. Paul, maupod. Pero si Paul wala namatay. Sakit sa sakit. Amen? Muna nga ikaw, nga naakaroon, gigutro din ayaw kabalakaan ang imong sakit. Naalay mensahe si Lord sa imo. Amen? Ako ni agi ko anak, bagura. Pagpa-check up na ako, taas akong uric. Makaingon. Tapos nitaas akong si GPT. Niya siyempre, kumpleto man tayo si Google, no?
Google tayo ko ano, taas man ni CPT, na daw kay problema sa liver. Puti na ako. Luhod ko sa Ginoo, Ginoo, tabang, Jud Lord, pasaylo ako sa kong gihimo nga sala, patakar ako kaon ng gumba, patakar ako kong kaon, Lord, wad yung ko'y control sa kong sarili, Ginoo, takar ako inom og cook, takar ako kaon ginamos, wad yung po, sus, wad yung ko'y self-control niya, dili man to batasan sa Ginoo, walay self-control. Pero katong na ako'y gibati, wala ay, pwede man di ako dili ka rice. Pwede man di ako magsiglanlan og kamote og saging kada adlaw. Pwede ra man di ako murag kanding nga murag sirag ka og utan diha og lawoy. Kaya ra man di ay. Tingala ka, kalma na lang kay ko karon nga. Dili na ko kanang hakob-hakob, kanang hangul-hangul og pagkaon ba kay tong una katong wala pa ko kaagi ana. Wala oy. Kanang dugay mo ampo, makaingon jud ka ba dugay mo ampo ani. Kanang igutom na kay ka, kanang ulangul kay pagkaon. Kaya mo ampo ng bataan ni mo kaya na, gutom na kaayo. Samot na katod nga tumig mission sa mga ani. Taas-taas ba yung among minuturay dito? Unya, ang nag-ampo kay dugay-dugay po ni ampo. Ang uban, wala pa ka humanog ampo, naggunit, nagkutsara o plato. Silipan ko, to ara. No, mga ngulangul og pagkaon, nga naman, why self-control? Kato po sila po lagi pangdil apel. Apel po kupod. Oh. Moto, pag-respond na ako, Lord, puno yun ay kong self-control. So karon kalma na ako pagkaon, check up na ako balik, na normal na ang uric, na normal na pod ang SGOT, ang SGPT, ninaog na pod, gamay-gamay na lang pasabot nga, wala pa ito gitanggal sa Ginoo para magpadayon ko nga magkaroon og self-control. Amen? Naadjud na'y ginahimo si Lord sa imo. Mano ikaw mag-respond ka. Amen? Hinay mong tapat, pag-respond na ta. John 3:30. Si John the Baptist. Oh. Sa gingon ni John the Baptist, he must increase, pero nakahimuon, I must decrease. Kung na siya ginadil sa imo pag-humble down, Lord, sorry kayo. Unsa man jud mo gusto? Lord, sorry kayo, patakar na jud ko ani. Para mo increase ang iyang presensya sa imo kinabuhi. Kaya ang eternal life is ang ginuumay mo trabaho, ana, nga life nga ihatag niya sa imo. Ang imuhang trabaho is mo humble down. Mo respond ka sa brokenness. Dili ka mo resist. Amen? Nabitaw kulchisin. Mono jud no. Nabitaw nabitaw tambal aning arkusya para ni sa arthritis. Kaog litson, tapos tunol dayong arkusya na pod. Wala tanawa, walay sakit. Oh. Dili jud ka mo respond ha. Sunod ana, maso na'y gamiton ni Lord. Karon martilyo pa lang gamay pa lang. Oh, di gyapon ka mo respond. Oh, tuara. Mo gani na nga kung mo decrease ka sa imong will, para ang will niya ang mo tuman sa imo ha. Dili imong pagbuot. Oh. Ginadil na ka, anong nigahig. So, badlong mo lagi ni mo asawa. Kanang, sige lagi siya kasuko. Sige kasukot mo yung anak. Kumusta man po kapod? Nganong gialaw na ni Lord? Pangutan ng Ginoo, saan ay ginadil sa imo ha? Basig di ka kabalo magpasensya. Dili ka kabalo mo gugma sa iya sa mga unlovable. Oh. Kabalo ba mo? Gilab ta ni Lord, even unlovable ta? Maski puno tagsala? Unya, ingunana po nga love Lord, ang imong itakod sa kuha, kay gitawat man ka ni mong Ginoo. Tingala ka, ang imong banang unlovable, malab jud na nimo na. Nga naman, liwat man ka sa Ginoo. Cute kay ka. Mana na kasi mong bana ba? Cute jud kay ka. I love you with the love of the Lord. Makaingana na ka ba saya? Itong una, labay tanan. Oh. Layasan pa. O ganigingon sa Bible, 2 Corinthians 4 verse 10. Always carrying about in the body of the dying of Jesus. Mo ni bitbiton nimo always, everyday, mamatay kasi mong will. Oh. Always man gingon dia. Will ba ni Lord magsyabu ka? Dili.
Dili. So always yun, matay yun ka sa imong will. Ang will yun sa Ginoo ang matuman. Amen? Will ba ni Lord nga dili ka mag-forgive? Dili. Gusto ni Lord mag-forgive yun ka. So everyday yun kapatay ka. Kay ang imo ang gusto, di man ka mag-forgive sa imong bana kung mag-away mo. Yang will ni Lord kay mag-forgive man ka, patyon yun ni mo imong will, kay ang will yun ni Christ ang matuman sa imong kinabuhi. Mo naging niya, always daw ka mamatay of the dying of Jesus. Amen? Gibudel naman ni Christ sa tuwa nga siya namatay daily for us. Amen? So, tanawan ninyo, kung mamatay ka daily, sa may tabo, na ako'y picture niya ipakita. Saan ninyo niya? Dirita sa 2 Corinthians 4 verse 7. But we have these treasures in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God, not from us. Oh. Kini, naka-picture diya, natay picture sa kaniyo, tanawan ninyo. Kini siya, ang kahayag nga naa diya sa sulod is ang life, ang light ni Lord. The more kakaroon nga mabuak, mabroken, pinagi ng problema, mugawas ang kahayag sa Ginoo. Amen? So the more kay buak ko ni Lord, grabe ni Lord nga problema, Lord, grabe, unsa man Lord, tabang Lord, magtingala ka, tapos buak na bukas sa imong bana, magtingala ka, gawas ang kahayag nga gugma sa Ginoo, mugawas ang kinaiya sa Ginoo, puno og pasensya. The more ka mabroken, the more jud na mugawas ang kinaiya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Muna ayaw pagahi. Kay kung ginadil ka ni Lord nga gahi gyapon ka, masuhon jud ka sa Ginoo. Di ka madalagmaso ha, jackhammer ang paproblema ang iatag sa imuha, makaingon jud ka, Lord, tama na Lord, lagi Lord, makaingon jud ka, lagi Lord. Oh. Tinood. Taghan na kayo may mga badlungon nga mga batanon tunguna, sultihan nimo. Lagi. O pastor. Sige pag pastor, pag talikod tuara kiat na pod. Sige lang, pampo rami. Go through problema, hilak-hilak na yan na. Gi-restore ni Lord. Sorry kaayo Lord. Dili gyapon. Kipadad-an bitog HIV. Dito sa hospital, nagpuyo na, Daddy. Ano na siya, Daddy? Ano siya? Mga lagad pamanta sa Ginoo. No? Oo, mga lagad pa ta. Pero saan mo pagpangalagan na naka sa ospital? Ano man, gahi magkakasing-kasing. Gipahumok na ni Lord tong una, di gyapon ka mo respond. Karon nga ginadil ka ni Lord, pag-respond na, ayon na paabuta, nga buakon yung kagtaman sa Ginoo. Amen? Anak man ka sa Ginoo. You respond sa dealing ni Lord. Naba mo diha? Kay wala siya laing desire is mugawas ang iyang kinaiya sa imuha. Kay mo ma-eternal life. Maumay bit-bit nimo nga kauban ang Ginoo dito sa langit. Ang iyang kinaiya. Amen? Ayan ta. That's why, makita nimo nga kung ikaw, katong akong gi-share kaniya, kung ikaw ang naang kinabuhi ni Kristo sa imo, treasure go na. Ang nasa sulod, ang life. Kung naa ang life ni Lord sa imo, ang eternal life, ang kinaiya sa Ginoo, mao to akong giingon sa inyo, ikaw ang pinakadato dinhi sa kalibutan. Ngano man, maura nay treasure nga giilhan sa Ginoo. Ang treasure nga nailhan sa tao, kwarta. Pero ang treasure nga nailhan sa Ginoo is ang iyang life nga naa sa imo. Amen? Mo na nga, kailangan jud ka mamatay. Ito nga akong gingon sa inyo, 2 Corinthians 4, verse 10, always carrying about in the body of dying of Jesus, so that the life of Jesus, tanawin ninyo sa 2 Corinthians 4:10, so that the life, ang kinabuhi daw sa Ginoo, mao'y makita, mao'y magmanifest sa inyo. Basado na, always carrying about in the body the dying of Jesus. Kung naay
makita nga humility, pag-respond mo sa brokenness, unsay mo gawas sa imoha, the life of Jesus may also be manifested in your body. Mura gud nagnananom ka og liso ba sa durian, okay? Kanang for example sa naka-picture diha, kanang picture sa kani ba oh. Gwapo man itan-awon ang liso. Tama? Pero sa suludan nga liso nay kinabuhi. Pero kailangan madaot sa kana nga liso, mawala ang iyang porma ba, mabroken para mamatay. Matanom jud, malubong sa yuta. Same po na. Kung dili ka mo humble down sa Ginoo, di ka mo yango sa Ginoo, di mo gawas kini nga life ni Christ sa imo. Amen? Same po dato, kung dili ka mabroken, walay light mo gawas. Tingala ka, lo, iwanon man kay katunguna, no? Lahi na lagi ka manulti karon. Kuyaw na lagi ka mo, balibad na lagi ka karon sa kwan, sa inom. Di na lagi ka panuyop karon. Ngano man, grabe man po di mong giagian. Alangan mos balik na po kasi mong giagian. Sabi mo diya, ayaw sayangi ang imong giagian. Amen? Timailan nga wala ba daw ka na broken? Kanang self-righteous kay ka. Kanang tanaw ni mo, ikaw ray tama, pirmi. Sama ani ni Moses. Dato kay si Moses. I don't want pleasures of sin. I don't want wealth. I want honor. 40 years na siya. Nagpuyo siya sa palasyo. Pero magtingala ka, gibroken gyapon siya sa Ginoo. Dato na kayo ha. Hantod sa ningon jud siya nga, Lord, dili ko pit nga mo serve sa imo ha. Ikaduha nga timailhan nga wala pa ka na broken. You can easily remember the good things that done in the past. Mao ni bantayan nato kining mga tao nga wala pa kaagig brokenness. Kana gani magsigig ka, daghan kay ko gihimo, ako may nitabang ana niya, ako may nagpaskwela ana niya, ako may nitabang ani nga mapaduol ka sa Ginoo. Mga ingon ana, timaylan din na nga wala pa ka na broken. Kana magsigig kag remember ba, ako may ni-lead sa imuha sa Ginoo. Ako may nitabang sa imuha para makaila ka sa Ginoo. Timaylan na nga wala pa ka na broken. Congratulations. Moabotay imong brokenness kung di ka mangayog pasaylo mag-humble down. Kung tanawon ninyo, basahon nato si Job. Job 29, mag-stand ko gamay, niya na siya diya. I long for the years gone by when God took care of me when I was in my prime. Niya na siya diya. God friendship was felt in my home. The Almighty was still with me and my children around me. My steps were awash in cream and rocks, gosh, olive oil for me. Those were the days. Kung nauna siya, no? Those were the days. When I went to the city gate and took my place among the honored leaders. Grabe, no? Respetado kayo ko sa mga tao. Kanang ginauna ni Job. The young step aside when he saw me. Grabing respeto sa mga batanon sa kuwa. Kay magpadaplin jud sila kung makita ko nila. And even the aged rose in respect at my coming. Pati ang mga idaran mo, respeto sa kuwa. Ang princess stood in silence and put their hands over their mouths. Grabe. Lana si Job. Grabe ang respeto mo ni. Mo na ginasulti ni Paul ay ni Job ang unsay mga gipanghimo pud niya nga gina-respond sa mga people. Niya siya, the highest officials in the city stood quietly, holding their tongues in respect. All who heard me praise me. Pwede siya clap siguro permanente. All who saw me spoke well of me. Tanawa, nganong gibroken siya, ngano man, presko pa man kayo ang iyang magipanghimo nga tabang. Sayang gingon, for I assisted the poor. Nitabang ko sa mga pobre. Bugiro pa di ay. Mo na ipaagi ka og brokenness sa Ginoo. Mo na nga kanang all that inward congratulations to oneself, boasting oneself is the clearest proof that you are still not broken.
kanang mga inward nga congratulation nimo sa imong sarili, pasabot ana, wala even mga boasting nimo sa imong gipanghimo. Oh. Mabaya ning mga politician karon no. Pit na may election, ako may nagpasiminto ani, congratulations. I-broken jud ka na, di ka makadaog sunod eleksyon. Ano, sige kag remind sa imong gihimo. And sa mitabo, ikatulo, timailhan nga wala pa ka na broken is you talk too much. Ibang mga ang mga hanginon kay magsige ra magstorya. Sige, sige mama ra ba sige mama. Sa gamay lang nimong pangutana, isa kalitanya na, isa kalibruhan ang gistorya. Grabe ang hangin din hiba, no nabay bagyo din mo ana nga. Sa gingon ni Paul sa Job 40 verse 5. Basaon daw nato. Diyan siya, I have said too much. Taga na kay ko gibang sulti. Ana si Paul, ay si Job. I have nothing more to say. Oh. Proverbs 10:19. Too much talks leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Kisa may mga hanginon diya ang sige istorya. Wala dire no? Wala. Tanaway sura aning humay. Kana na diya ang picture sa humay, tanawa daw ang picture sa humay. Oh, kana. Kini nga humay, hangin ang sulod ana. Nagtindog man. Tama? Pero kung naay unod ka na nga grain, unsay next nga picture, nagduko. Ang mga hanginon, mao na, sige istorya. Istorya, mga hanginon. Why? Hangin ang sulod anang utok ana. Oh. Why unod? Pero kung ang mga humble kayo, dagang unod, halos di mo istorya. Kita ka ng mga kwanjod, na unod, di kayo mo istorya. Pero ang hanginon, why unod? Oh, ito, taas. Mana i-broken ka ni Lord. I-wrap up na lang na ako ni, ang words of a broken man, they rate themselves as significant. Dili sila pa importante. Kining mga na-broken na, dili ga pa importante. Niya na agad di si Job, pag human niya broken, sayo na, I am nothing. Itong una, dagang hangin ni gawas, ba? Karon pag broken, I am nothing. Oh. How could I ever find the answers? I will cover my mouth with my hand. Paghilom na lang gud agad ay istorya. Kaya tanan nimo may istoryahan, ikaw ra permanente madunggan. Sa Ginoo na walay ako diha. Kana mga the best nga istorya. Gwapo lagi mong balay, si Lord ani hatag. Gwapo lagi mong sakyanan. Si Lord, wajoy mangkon na ko ana, yaw jud nagpag-ana nga imuha na ha, ako ana ha, Ginoo jud na tanan. Amen? Napa mo diha? Kuyaw kayo nga bago lagi ang mga kauban nimo diha. Ang Ginoo ni bago ana, dili ako maayo nga leader diha. Ana dapat dili nga ako may maayo ana mo follow up, pag sure diha, makaagi jud kag brokenness diha. Kuha man na. Oh. Ang broken nga tao does not keep on remembering what he did. Tanan niyang tabang, dili na niya gina-remind balik-balik. Kano man, Ginoo may nitabang. Amen? And lastly, ang broken nga tao is repentant ang heart. Job 42 verse 6, I will end. Therefore, I retract and I repent in dust and ashes. Katong wala na broken, sige wait. Sige istorya gyapon siyang magipanghimo. Karon, wa na ko'y masulti. Naghinulsol na ko sa ako ang sala. Dapat makita po na sa to. Pwede ta manindog? Igsoon, the Bible says in John 15 verse 16, you did not choose me, but I choose you. Ang Ginoo'y namili sa inyo ha, igsoon. Nagtuo mo nga ka nang nag-invite sa inyo ha, maunay namili sa inyo ha, mo mo dire, dili. Gipaanhi jud mo sa Ginoo, kay palangga ka sa Ginoo. Naa siya mensahe sa imo ha, nga kailangan po ka mo respond. Mao na nga kipili man ka sa Ginoo, gipili man ta sa Ginoo, naayo tay agian nga proseso. Amen. Yan siya, you did not choose me, but I choose you, and appointed you that you would go and bear fruit.
and that fruit would remain. Pasabot, mo nang i-go through ka sa mga problema or troubles, nga naman, naji fruit nga gusto niya pagawas sa imo, na ay kinaiya niya sa imo nga mugawas, nga mag-remain hantod sa kaangturan. Dili karon lang. Mao na nga usay bugat-bugat igsoon ng imong mga gipang go through, kay gusto ni Lord mag-bear ka og fruit that will remain. Amen? Pwede natin iduko atong mga ulo. That's why this is the reminder for all of us nga si Lord ang nag-choose sa tuwa. Siya ang nag-appoint sa tuwa so that you will bear fruit na mag-remain. Pwede ba nimo ni i-pray, Lord, if that is the price that I have to pay, I'm ready for it. Help me, Lord. Nga imong life, ang imong Christ-likeness, ang eternal life, may mag-manifest sa akong kinabuhi. Help me, nga dili na ako kahadlukan, kining mga i-go through na ako, nga problem. Because I believe, Lord, in you, na if it's not yet my hour, it's not yet my hour. Dili jud ko nimo kwaon pa, kung dili pa nako panahon. And walay sickness, Lord, walay attack ang yawa sa akong kinabuhi is if magpuyo ko sa imong will. Tabangi ko, Ginoo, nga ang passion nako sa akong kinabuhi, ila-ilahon pati ka. And i-fulfill po na ako, Lord, ang imong gusto may tabo sa koa dinhi sa kalibutan. Thank you, Lord, ani nga assurance na I will not die until my hour had not yet come. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Pouring out my life, gracefully broken. And my heart stands in awe of you. Here I am, God, heart wide open, pouring out my life, gracefully broken. All to Jesus now, all to Jesus now, holding nothing back, holding nothing back. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken. I will end with this. In 1 Timothy chapter 6 verse 12, the Bible says, "Fight the good fight for the true faith." Then iyang gingon diri, hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well
before many witness. So you need to hold tight of this knowledge of God. Nga, Lord, whatever the cost, I want to know you better, Lord. I want to know what it is to be broken so that I want to know you better. Thank you, Lord, sa imong word. In Jesus' name, amen and amen. Be thankful to your brokenness and suffering.